Makati na. Maraming buhok kasi yung damit ko. Kasi kanina, nagtanggal ako ng bulbul. Makapal na kasi eh. Oo. Ayun. Sabi ni Attorney Conte, ito naman mga kababayan, Attorney Conte tayo ha. Sabi kasi ni Sara, mga kababayan, na bobo daw ang mga kababayan, bobo ang abogado ng mga EJK victims or taga-ICC. Bobo daw. Kasi daw, paano daw na-calculate na 30,000 ang biktimang namatay, kung 181 lang naman ang pinasa. So, sagot ni Attorney Conte. Kasi sabi si VP Sara na nasan daw yung 30,000 years. Parang kumbaga, binabaliwala nila yung 181 na pieces of evidence, even if it's just the parang first part or partial. Kasi sabi niya, 181 versus what is being portrayed in the media raw. That Duterte killed thousands to warrant crimes against humanity. Kung 181 yan, at ang pinagpapasayahan din ng case dito sa ICC is just 43. Nasaan yung thousands? Hindi naman daw crimes against humanity yun. As a matter of fact, sinabi niya na bobo, sorry for the term, bobo ang mga abogado kung sasabihin nila na 181 or... Hindi daw matatawag na crimes against humanity ang 181 evidence. So saan daw ang sinasabi ng media at paano daw na-calculate ng media at ng mga abogado ng mga nagkaso sa tatay niya na 30,000 pero 181 lang. So hindi daw matatawag na crimes against humanity ang 181 na kaso. Sabihin natin, o baka yung kinaso doon yung namatay. So 181 na namatay, hindi daw tawag doon crimes against humanity. Ang tawag daw doon massacre. Massacre lang yun kasi 100 plus lang eh. Pag 1,000, yun yung ibig sabihin, crimes against humanity. So gusto pa ata ni Sara na umabot na 1,000. Di ba? Kung ako abogado, 1,000 kakaso, sa tingin nyo babasahin ko pa yan, automatic yan, convict, life sentence, reclusion perpetua, sinakal ng engkanto, namatay, di na makauwi. Pag umuwi, nakagarapon na, pantay ang paa. Yeah? Ganon. Gusto ni Sara 1,000 ang mamatay para crimes against humanity. So 181 lang naman, massacre lang yun. Utang inang yan. Massacre lang tawag doon, hindi crimes against humanity. Massacre. Pakinggan ninyo ang reaksyon ni Attorney Conte. 43 is crimes against humanity. Dahil kung sinasabi daw na 30,000 or thousands, dapat may pangalan ang bawat isa doon sa libo-libo. Kung ganun, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Sabi ni Attorney Conte, kung ganun ang reaksyon ni Sara na bobo ang mga abogado ng ICC, inanyayahan daw ni Attorney Conte na humarap si Sara sa hearing ng ICC at sabihin niya yung ganong argumento na bobo ang mga hurado ng ICC. Tignan daw natin kung papakinggan siya. Sa tingin ninyo, sasabihin ni Sara yon sa hearing na bobo ang mga abogado, sa tingin niyo makakalaya pa si Digong? Pero sa totoo lang, hindi pa uuwiin ni Sara si Digong. Bakit? Pag pinauwi ni Sara si Digong, ubos ang asset nila. Mapipris. Kaya, hayaan mo si Digong mabulok doon. Garapon na lang pagbalik ng Pilipinas yan. Sa pag-aaral po namin, si VP Sara naman ay abogado rin. Sa pag-aaral namin, itong krimen na ito, hindi ka rin halintulad, o hindi mo nga maikukumpara doon sa simpleng kaso ng murder. I understand that under Philippine jurisdiction, murder, if you look at it according to the elements, you need to name the victim. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Kaya nga sinasabing crimes against humanity kasi marami, kailangan mo pa isa-isa. Kung ngayon, kung sino abogado hahawak, 1,000 ang ilagay mo doon pangalan, sa tingin nyo babasahin pa ng abogado yan? Sa tingin nyo i-hearing pa ng abogado yan? Ang sasabihin agad ng abogado niyan, objection, Your Honor, Dada is guilty. Duterte is guilty versus the Republic of the Philippines, people of the Philippines, Republic of the Philippines, beyond reasonable doubt. Life sentence. Uuwi siya, karapon na. Ganon yun. 1,000 ba naman kapangalan? Sinong abogado Ay, Diyos ko. Sinong abogado mag-aksaya ng panahon? 1,000 kakaso. Hindi automatic. Beyond reasonable doubt. Duterte, guilty. Life sentence.
Ganun lang, tapos. Ayaw nila sa 181, gusto nila 3,000 o 30,000. Aba, naghahanap pa kayo na maipit lalo si Duterte. Tapos magsasabi kayo dyan na bobo ang mga abogado. Eh di mas lalong madidiin si Digong nito. Sinabihan mo ba ang bobo ang abogado? Kaya nga hinamo ni Attorney Cristina Conte, di ba ganito ha mga kababayan? Di ba pag kinasuhan tayo, kailangan wag na tayong magsalita? Ang sabi nga kailangan manahimik ka kasi kung ano man ang sasabihin mo, di ba may ganito? Halimbawa, inaristo ka, may warrant ka. Anong sasabihin ng pulis? Kailangan maghanap ka ng abogado. Kung wala kang abogado, bibigyan ka ng gobyerno ng abogado at meron kang katahimikan kasi ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gawing ebidensya laban sa iyo. Di ba? Ganon yun eh. Ikaw ay manahimik kasi can use against you. Ang ginawa ni Sarah, ngayon tignan nyo, abogado daw ang abogado, bobo daw ang abogado nila. Di ngayon, isa na naman yun sa ebidensya na sinabihan ni Sarah, bobo ang abogado, lalong madidiin si Digong nyo. Kaya kayo mga DDS na umasang makauwi si Digong, sabi nga ni Trillanes kahapon, wala na, nakulong na, uuwi yun dito, garapon na. Di ba? So yun lang yung aking live mga kababayan. Salamat, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Lagi ninyong bantayan ang mga paligid ninyo. Baka may mga DDS dyan at mamamaril at magka-road range dyan sa Antipolo. Nakita nyo ng balita kahapon? Nagsuntukan. 2 rider na buisit ang sinuntok. Kinuha ang baril. Bang, bang, bang. Ang daming natamaan. Di patay. Pati asawa niya, nadamay pa. Diba? Ang tawag doon, merienda rights. Pagkatapos mong basahan, kumain muna ng sandwich, matulog. Magbibigyan ka ng gobyerno, ng abogado, at meron kang katahimikan kasi ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gawing ebidensya laban sa iyo. Di ba? Ganon yun eh. Ikaw ay manahimik kasi can use against you. Ang ginawa ni Sarah, ngayon tignan nyo, abogado daw ang abogado, bobo daw ang abogado nila. Di ngayon, isa na naman yun sa ebidensya na sinabihan ni Sarah, bobo ang abogado, lalong madidiin si Digong nyo. Kaya kayo mga DDS na umasang makauwi si Digong, sabi nga ni Trillanes kahapon, wala na, nakulong na, uuwi yun dito, garapon na. Di ba? So yun lang yung aking live mga kababayan. Salamat, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Lagi ninyong bantayan ang mga paligid ninyo. Baka may mga DDS dyan at mamamaril at magka-road range dyan sa Antipolo. Nakita nyo ng balita kahapon? Nagsuntukan. 2 rider na buisit ang sinuntok. Kinuha ang baril. Bang, bang, bang. Ang daming natamaan. Di patay. Pati asawa niya, nadamay pa. Diba? Ang tawag doon, merienda rights. Pagkatapos mong basahan, kumain muna ng sandwich, matulog, mag-oxygen. Ang tawag doon, merienda rights. Mag-ingat kayo mga kababayan, maraming DDS ngayon. Pag nagkagiit-gitan sa kalsada, namamaril. Tingnan mo, pati asawa niya, tamaan pa. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye. God first. Ingat po kayo. Oxygen. Ang tawag doon, merienda rights. Mag-ingat kayo mga kababayan, maraming DDS ngayon. Pag nagkagiit-gitan sa kalsada, namamaril. Tingnan mo, pati asawa niya, tamaan pa. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye. God first. Ingat po kayo.